Hello, what's up guys? Ito po ang balita na pinagkukuminto po ng Supreme Court ang palasyo tungkol nga po dito sa petisyon ni ng kampo ni Alvarez. Petisyon po nila tungkol nga po sa kalusugan ni BBM maging ang Republical drug test. So ang tugon naman ni Claire Castro, ito nga po ang kanyang sinasabi, nagsalita na po ang Malacanang na kanila po itong tutugunan at magkakaroon po sila ng komento dito dahil binigyan nga po sila mga kababayan ng 10 araw para magkomento. Pero hindi po pinag-uutos ng Korte Suprema na magpa-follicle hair follicle drug test si BBM. Wala po. Ang sinasabi lang po ay magkomento sila dito sa petisyon ng kampo ni Alvarez. So ngayon guys, kung magkaroon man siguro ng utos ang Korte Suprema, siguro tutugunan din nila ito na magpa-hair follicle drug test ang ating mahal na Pangulo. At hindi naman po siya natatakot dito. At ayaw nga lang po niya magsunod-sunuran sa mga ordinaryong mga mamamayan na magsasabi na magpa-drug test siya, maliban na lang kung kataas-tasan siguro na kapulungan o ahensya ang mag-uutos dito para siya po ay magpa-drug follicle drug test ng ating Pangulo. Bago siya tumakbo pagka Pangulo ay may nilabas na po dito na drug test at negative po siya sa mga mga droga. Pero ngayon dahil ito nga po ang sinisigaw ng mga mamayan na ang tawag nila kay BBM ay bangag kasi nga iyon ang itinanim ng utak ng ating mga mamayan, itinanim ni dating administrasyon ni Duterte na bangag daw ang ating Pangulo. So ngayon malalaman yan. Ang nakakatakot ito mga kababayan, ito yung komento ko dito na halimbawa kung inutos nga po ng Korte Suprema na magpa-hair follicle drug test itong si BBM at lumabas po doon mga kababayan na negative at hindi na naman sila titigil. Baka sabihin naman nila binayaran nila yung doktor, kung sino man ang nag-drug test dito, binayaran nila para hindi ilabas yung totoo. Kaya ito mga kababayan, parang walang katapusan ito. Kasi nga tinanim na sa isip nila na ganito na ang Pangulo. Kasi yun ang nasa isip ng mga kababayan at kahit magpa-hair follicle drug test ang ating Pangulo, kung ang nasa isip na nila ay ganito na ang BBM, siguro hindi na mababago yan. Kasi sasabihin na naman nila, binayaran siguro ang doktor o anuman na sagawa ng hair follicle drug test. Ganun din ang magiging resulta kaya hindi na naman sila titigil. Sasabihin na naman binigyan na naman ng maleta. Kaya yun po mga kababayan ang komento ko dito. At alam naman natin mga kababayan na lumalabas ngayon yung mga fake news na sinasabi daw, nagpetisyon daw tama naman, nagpetisyon itong sila Alvarez, kampo ni Alvarez sa Korte Suprema na tungkol sa kalusugan na dapat ay i-anunsyo ito, ilabas, pakita sa publiko na kaya pa niya mamuno, lalo na yung hair follicle drug test. Ngayon, alam naman natin na ang daming fake news kaya lumabas dito na inuutos daw po ng Korte Suprema na magpa-drug test ng ating Pangulo. Wala pong sinasabi. Ang sinasabi lang, magkomento sila sa loob ng 10 araw para dito sa petisyon na ito. So ngayon, antabayan na natin mga kabayan, abangan natin kung ano ba ang magiging resulta sa kanilang komento dito. Kasi magkakaroon lamang silang komento, unless na lang kung iutos din ng Korte Suprema na utusan ng ating Pangulo na magpa-hair follicle drug test. Hindi naman siguro matatakot yun kasi wala naman talaga siyang ginagawa. Siguro kung magpa-hair follicle drug test ang ating Pangulo, siguro tatahimik na. Pero sa tingin ko talaga mga kababayan, hindi talaga sila titigil kasi sasabihin na naman nila binayaran ang mga nagsagawa ng drug test. So yun lang mga kababayan, fake news po yung sinasabi na inuutos ng Korte Suprema na magpa-drug test na ang Pangulo. Wala po. Yun lang po mga kababayan, ang sinasabi ay magkomento lamang.
So, ano po bang masasabi ninyo mga kabayan? Ilagay niyo lang po sa comment section. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood.